Eksaktong alas 9:47 ng gabi. Ang hamog ay bumaba na mula sa Pyrenees, dahan-dahang bumabalot sa makasaysayang bayan ng Lurard. Tahimik ang gabi, malamig, at mistulang pinipigilan ang hininga ng sinumang humahakbang sa makikitid na kalsada ng cobblestone. Ang mga tindahan ng mga kandila at medalya ay isa-isang nagsara, iniwan ang liwanag ng mga lansangan sa awa ng mga ilaw mula sa mga bintana ng mga nalalabing bukas na kainan. Ngunit sa pinakasagradong bahagi ng lugar, ang groto, may 32 kataong tahimik na nagtipon, nakaharap sa estatwa ng mahal na Birheng Maria. Ang kanilang mga kamay ay may hawak na rosaryo. Ang kanilang paningin ay tila nakatuon hindi sa harapan nila, kundi sa kalangitan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa gitna ng grupong iyon, nakaupo si Padre Michael Durant. 54 na taong gulang, may buhok na may pilak sa gilid, at isang boses na parang mabagal ngunit matatag na agos ng ilog. Binibigkas niya ang ikatlong misteryo ng rosaryo, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Maingat, malinaw, parang lahat ng bigat ng gabi ay nasa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sa di kalayuan, isang aninong hindi pa napapansin ang lumalapit. Nakasuot ng mahabang itim na coat, isang bonnet at scarf. Isa sa mga security personnel ay lumingon, ngunit agad ding binaling ang tingin pabalik sa itaas na basilika kung saan ginaganap ang vigil. Walang sumita. Walang nagtanong. Ang estranghero ay tuloy-tuloy na naglakad papasok sa liwanag ng mga kandila. Sa puntong ito, walang kaalam-alam ang sinuman na sila'y nasa bingit ng isang bagay na hindi nila malilimutan, isang bagay na ni sa panaginip ay hindi nila inakalang masasaksihan nila. Habang binibigkas ni Padre Durant ang mga salita ng panalangin, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, ang kanyang rosaryo ay gumagalaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa paligid, may mga luhang tumutulo, may mga ngiting may kapayapaan, at may katahimikan na tila nagsasalita ng mga bagay na hindi maipahayag ng dila. Ngunit sa pangatlong hilera, isang babae mula sa Bordeaux, si Marie Claire Dubos, ay biglang napatitig. May napansin siya. Isang lalaki, hindi lumuluhod, hindi nagdarasal, nakatayo lang, nanonood. Diretso sa pari ang tingin nito, walang galaw, walang emosyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit ang lalaki ay hindi bumitiw ng tingin sa pari. Wala siyang pakialam na may nakapansin sa kanya. Hindi siya parang nawawala, hindi rin parang lit. Isa lang ang malinaw sa kanyang katawan, intensyon. Michael, bulong ni Marie Claire, halos hindi marinig ng katabi niya. Napatingin ang isang matandang lalaking Pranses sa tabi niya, ngunit hindi rin alam kung ano ang pinanggagalingan ng tensyon. Wala pa. Wala pang nangyayari. Sa kabilang dulo ng hilera, isang 28 anyos na lalaking Pranses, si Antoine Mercier, ay napalingon din isang kutob sa tiyan. Hindi pa niya alam kung bakit. Pero iba ang pakiramdam. Hindi ito tulad ng ordinaryong katahimikan. Parang may bumubulong na hindi naririnig ng tenga. Ilang segundo pa, at ang lalaking nakaitim ay naglakad pa ng kaunti. Muling lumingon si Marie Claire. Ang kanang kamay ng lalaki ay nasa loob ng kanyang coat. May hawak siya. Pero paano mo babasagin ang katahimikan ng panalangin sa lugar na ito? Paano ka tatayo at sisigaw kung wala ka pang matibay na dahilan? Ang linya ng respeto sa sagrado ay makapal at malalim. Ang usal ng panalangin ay nagpatuloy, tila hindi naapektuhan ng unti-unting paglapit ng panganib. Ngunit ang oras ay naglalakad na rin, mabagal, papalapit sa isang sandali na maghihiwa sa katahimikan. Si Julian Moro ay hindi kilala ng sinuman. Ngunit sa gabing ito, bitbit niya ang isang bagay na kayang tapusin ang buhay sa isang iglap. At siya'y papalapit. Ang kanyang hininga ay malalim. Ang kanyang mga mata ay malamig. At sa kanyang kamay, isang hunting knife ang nakatago, 20 sentimetro ang talim. Hawak niya ito ng mahigpit. At bawat hakbang niya ay isang tanong na hindi pa nasasagot, bakit siya narito? Padre Durant ay walang kamalay-malay. Ang kanyang tinig ay buo. Aba Ginoong Maria, sambit niya sa tono na parang sinasanay araw-araw. Sa eksaktong sandaling iyon, nakita ni Antoine Mercier ang kamay ng lalaki na unti-unting lumalabas mula sa coat. At sa kamay niyang iyon, kumikislap ang bakal. Napasigaw si Antoine, isang sigaw na tumigil sa hangin bago pa ito makumpleto. Ngunit sapat na yon. Sapat na para mag-react ang ilan. Sapat na para tumigil ang panalangin sa gitna ng rosaryo. At sa eksaktong segundo na yon, tumigil ang lahat.
Lahat ng galaw. Lahat ng tunog. Lahat ng oras. Si Julian ay nakataas na ang braso. Ang kutsilyo ay nasa hangin. Ang mga mata niya ay titig na titig sa pari. Ngunit hindi siya makagalaw. Parang may humawak sa kanya. Parang may humarang. Ang braso niya ay naninigas, nakapako sa ere. Sa harap ng 32 tao, sa loob ng 7 segundo, walang kumikibo, walang makahinga. Maging ang pari, nang lumingon siya, ay tila napako rin sa kanyang kinatatayuan. Hindi takot ang nasa mukha niya, kundi pagkagulat. At isang tanong na hindi niya mabigkas, bakit mo ako papatayin? Sa likod, isang babaeng Kastila ang sumigaw. Mula roon, nagsimula ang gulo. Tumayo ang mga tao, may nadapa, may nagtapo ng upuan, may humagulgol. Pero sa gitna ng kaguluhan, si Julian ay nanatiling nakatayo, ang kanyang kamay ay parang isinumpa. Hanggang sa bigla binitiwan niya ang kutsilyo. Nahulog ito sa sahig, gumawa ng tunog na tila isang putok. Isang tunog na hindi mo makakalimutan. Sumunod, si Julian ay bumagsak. Literal. Sa tuhod. Hawak ang kanyang mukha. Umiiyak. Nanginig. Paulit-ulit na bulong ang kanyang bibig, nandoon siya. Tumingin siya sa akin. Nandoon siya. Ang pari, si Michael, ay hindi makagalaw. Hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Umiikot pa rin ang kanyang mga daliri sa butil. Ang bibig niya, nagsasalita pa rin ng panalangin kahit wala ng tinig. Sa likod, dumating ang unang security personnel. Nahuli na sila sa lahat ng nangyari. Wala nang masabi. Lahat ay nakatingin. At sa gitna ng liwanag ng kandila, sa harap ng bato kung saan iniulat ang mga aparisyon, mahigit 1 siglo na ang nakalipas, may isang kutsilyong walang natamong biktima. At isang tanong na biglang gumising sa bawat isa. Anong puwersa ang kayang pumigil sa isang taong gustong pumatay sa loob lamang ng 7 segundo? Ang mga araw bago ang ika-12 ng Oktubre ay dumaan sa Lurard na parang laging walang nagbabago. Isang bayan na tila pinoprotektahan ng panahon, mga batong gusali, usok mula sa mga tsimenya, ang mahinang amoy ng tinapay mula sa mga panaderya tuwing madaling araw. Doon sa pagitan ng lumang mundo at pananampalatayang buhay, tahimik na umiikot ang mundo ng Padre Michael Duran. Tuwing alas 6 ng umaga, nakagawian na ni Michael ang lumakad ng mag-isa mula sa rectory papunta sa gilid ng ilog Gave de Pau. Ang ilog na yon, dumadaloy sa paanan ng santuaryo, ay parang paalala sa kanya, may mga bagay na paulit-ulit, may mga bagay na hindi kailanman nauubos. Hawak ang isang basong kape at suot ang kanyang lumang coat na may kwelyong balbon, tumatayo siya sa gilid ng pampang at tinitingnan ang ilog na parang kinakausap ito. May awa pa rin, kahit sa gitna ng ingay, bulong niya minsan sa sarili, habang pinagmamasdan ang hamog sa ibabaw ng tubig. Si Michael ay anak ng isang panday at isang guro sa Leon. Lumaki siyang tahimik, mas mahilig sa mga aklat kaysa sa laro. Nang pumasok siya sa seminaryo sa edad na 17, hindi ito ikinagulat ng kanyang pamilya. Sa loob ng 28 taon bilang pari, dumaan siya sa maraming komunidad, ilang mahihirap, ilang magulo. Pero ang Lurard, para sa kanya, ay may kakaibang pakiramdam. Parang kahit hindi siya nagsasalita, nauunawaan siya ng lugar na ito. Sa mga gabi bago ang insidente, si Michael ay abala sa pagbisita sa mga may sakit sa ospital ng mga pilgrims, pagpapatuloy ng kanyang spiritual counseling sa ilang kabataan, at pagsulat ng kanyang mga humilya sa isang lumang journal na may leather cover. Lahat ng ito, hindi niya alam, ay naghahanda sa kanya sa isang gabi na susubok sa kanyang pananampalataya sa pinakaibang paraan. Ngunit habang si Padre Michael ay abala sa kanyang misyon, may isa namang anino na dahan-dahang pumapasok sa entablado ng sagradong lugar na ito, si Julian Moro. 5 araw bago ang gabi ng insidente, isang matangkad na lalaking payat ang bumaba mula sa regional train sa istasyon ng Lurard. Bitbit niya ang isang lumang backpack na halatang mabigat sa isang gilid. Nakasuot siya ng faded hoodie, itim na pantalon, at may basang sapatos mula sa ulan sa Toulouse. Wala siyang iniwang pangalan sa hotel kung saan siya nag-check-in. Cash ang ginamit. Isang gabi lang daw siya roon, pero nagtagal siya ng higit pa. Tuwing umaga, lalabas si Julian at maglalakad papunta sa santuaryo. Hindi siya lumalapit sa grotto. Hindi rin siya sumasama sa mga misa. Pero ilang ulit siyang nakita ng mga vendor sa gilid ng basilika. Lagi siyang may hawak na maliit na notebook, nagsusulat, nagmumuni-muni.
Isang tindero ng kandila, si Remy, ang nagkwento pagkaraan, tahimik siya. Di ko masabing masama. Pero yung tingin niya, parang may hinahanap na hindi niya masabi. Sa mga tala ni Julian sa kanyang notebook, nakalaunay marerecover ng mga otoridad, may mga linya na paulit-ulit. Hindi ito galit. Ito ay paglaya. Kung walang sinasagot ang langit, baka dapat tayong sumagot sa sarili natin. Ang liwanag ay hindi lang nagbibigay liwanag. Minsan, nakakabulag din eh. 3 araw bago ang pangyayari, siya ay umupo sa isang bench sa tapat ng rebulto ng Immaculate Conception. Hindi siya nagdasal. Pero matagal siyang tumitig. Isang matandang Italyana ang umupo malapit sa kanya at nagrosaryo. Nang matapos ito, umiti ito kay Julian at nagwikang, "Pace." Tumango lang siya. Pero walang ngiti. Kinagabihan, sa kanyang kwarto sa maliit na inn malapit sa istasyon, nagtakip siya ng kurtina at binuksan ang kanyang laptop. Binuksan niya ang isang lumang email mula sa kanyang psychiatrist na huling nakausap noong Mayo. "Julian, kailangan mong bumalik sa klinika. Hindi ka dapat huminto sa gamot mo nang walang gabay. Tawagan mo ako kahit anong oras." Hindi niya ito sinagot. Isinara niya ang laptop. Tumayo. Binuksan ang backpack. Mula sa loob, kinuha niya ang isang envelope. Sa loob ng envelope, may blueprint, isang simpleng mapa ng santuario ng Lurard. May mga bilog na marka. Isang araw papunta sa grotto. At isang oras, 21:45. Kinabukasan, sa isang maliit na tindahan ng kagamitan para sa mga mangangaso sa outskirts ng bayan, pumasok siya. Walang imik. Tinuro niya ang isang modelo ng kutsilyo. Fixed blade. 20 sentimetro. May kahoy na hawakan at tansong bantay. Legal ito. Nagtanong ang tindero, "Para saan ito, sir?" Saglit siyang tumingin sa mga mata ng tindero, tapos sabay sabing, "Camping." Wala nang ibang salita. Nagbayad siya ng cash. Umalis. Bitbit ang kutsilyo sa isang lalagyang hindi pansinin. Sa parehong araw, sa kabilang bahagi ng bayan, si Padre Michael ay kasama ang ilang pari sa hapunan. Masigla ang usapan tungkol sa parating na pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Teresa. Si Michael, gaya ng dati, tahimik lang, nakikinig, sumasagot kapag tinatanong. Pero bago siya umalis, isang batang madre ang lumapit at nagtanong, "Padre, mananalangin po ba kayo sa grotto sa Sabado?" Sagot niya, "May naka-schedule akong rosaryo." Gabi. Mas malapit sa katahimikan. "May kabigatan po ba ang puso ninyo?" Tanong ng madre, hindi tiyak kung bakit niya ito natanong. Sandaling natahimik si Michael. Tiningnan niya ang kanyang rosaryo na nasa bulsa. Saglit na pinikit ang mata. Tapos ay ngumiti. Wala. Pero ang katahimikan ay may paraan ng pagsasalita. "Hindi ko lang laging nauunawaan." At sa gabing iyon, habang natutulog si Michael sa kanyang kwarto na may lumang orasan sa pader na marahang tumitiktak, si Julian Morrow ay gising. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang kanyang notebook, binubura ang ilang mga linya, sinusulat muli. Walang sinumang makakaintindi kung hindi nila naranasan ang tahimik na paghihirap. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo mula sa drawer. Hinawakan ito sa magkabilang dulo. Pinikit ang mga mata. Huminga ng malalim. At sa katahimikan ng gabi, walang nagsigawan. Walang lindol. Walang ulan. Pero may isang bagay sa loob ng taong iyon na pumutok, hindi sa labas, kundi sa loob. At sa susunod na 2 araw, maglalakad siya muli sa santuario. Walang pupuna. Walang makakaramdam. Ngunit siya'y nagbibilang na ng oras. Hindi pa rin malinaw kung ano ang layunin niya. Hindi pa rin tiyak kung ano talaga ang plano. Pero ang oras ay dumadaloy. Tulad ng ilog sa gilid ng santuario, hindi ito hihinto. Ang susunod na gabi ay Sabado. 6:00 ng gabi. Sa ibabaw ng bayan ng Lurard, ang araw ay mabagal na humahalik sa mga tuktok ng Pyrenees, nag-iwan ng kulay gintong liwanag na parang basang langis sa mga bubungan. Ang mga tindahan sa paligid ng santuario ay nagsimula ng magsara, at ang huling huni ng mga kampana ay tumugtog mula sa Rosary Basilica, isang paalala sa lahat na ang gabi ng panalangin ay paparating na. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto sa likod ng lumang gusali ng rektorado, si Padre Michael Durant ay nakaupo sa harap ng isang mesa. Sa ibabaw nito ay isang tasa ng chamomile tea, ang kanyang rosaryo,
at isang lumang piraso ng papel na may sulat kamay na mga intensyon para sa dasal ng gabing iyon. Tumayo siya, dinampot ang kanyang coat, at lumingon sa bintana. Panginoon, mahinang bulong niya, kung may nais kang ipaabot ngayong gabi, hayaan mong ako'y makinig. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo, dumaan sa chapel para sa isang sandaling dasal, at saka nagtuloy sa kusina kung saan naghihintay ang ilang kapwa-pari. May mainit na tinapay, konting keso, at sabaw. Walang usapan tungkol sa politika, walang balita, walang agam-agam. Karaniwan. Tahimik. Ngunit sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang kwarto na amoy kahapon at malamig ang ilaw, si Julian Morrow ay nakaharap sa salamin. Naka-coat na siya. Itim. Maluwag. Sa ilalim ng coat ay may suot siyang simpleng gray na sweater. Sa kanyang kanang bulsa, maingat niyang inilusot ang hunting knife sa loob ng customized na strap. Hindi ito halatang naroon. Muling humarap si Julian sa salamin. Tiningnan ang kanyang sarili, at para bang hindi niya gustong makita ang anyo sa salamin. Ilang segundong katahimikan. Tapos, bigla na lang siyang umiti. Walang saya. Isang ngiti ng pagtanggap, hindi sa kapayapaan, kundi sa isang pasyang hindi na mababawi. Alas 7:15. Lumabas siya sa inn, dala ang backpack na halos walang laman. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang ilang grupo ng mga pilgrims na papunta rin sa santuaryo. Nakisabay siya sa agos. Wala sa kanila ang pumansin. Isa lamang siyang estranghero sa isang gabi ng panalangin. Sa harap ng groto, unti-unting nabubuo ang isang maliit, ngunit makulay na grupo ng 32 katao. Isang matandang babae na Pilipina, si Aling Teresa, ay pinunasan ang noo ng kanyang inang may edad 90, si Lola Flora. Magkahawak sila ng kamay, at ang rosaryo ng kanilang pamilya ay nakasabit sa pagitan ng mga daliri nila. Sa bandang gitna, isang lalaking Pranses na nasa edad 38, si Antoine Mercier, ay tahimik na nakaupo. May hawak siyang litrato sa kanyang wallet, larawan ng kanyang asawa, si Claire, na namatay sa aksidente 1 taon na ang nakalipas. Ang rosaryo ngayong gabi ay bahagi ng kanyang paglaya. O di kaya pagsuko. May 3 estudyanteng Amerikano sa kaliwang bahagi ng hilera, hindi tiyak kung tama ba ang ginagawa nila, pero dama ang bigat ng lugar. Sa bandang likuran, isang batang Italiano na may dalang sketchbook ang nagdodrawing ng grotto habang hinihintay magsimula ang dasal. At sa pinakahuling hilera, isang babae mula sa Barcelona, si Carmen Rodriguez, ay nakapikit na, tila may sariling dasal, pabulong, paulit-ulit. Habang nag-umpisa ng umupo ang mga tao, unti-unting lumalakas ang hangin. Wala pang ulan pero malamig ang himig ng gabi. May kakaiba sa ere, isang kabigatan na hindi mo maipaliwanag pero nararamdaman mo sa batok mo. Si Julian ay dumaan sa gilid. Tahimik. Ang kanyang lakad ay hindi nagmamadali pero tiyak. Hindi siya sumama sa hilera. Sa halip, lumapit siya sa gilid ng plaza kung saan makikita ng buo ang grotto. Doon, inilabas niya ang kanyang notebook. Tumitig sa grotto. Isang mahinang bulong mula sa kanyang bibig. 1, 2, 3. May sinisilip siya sa paligid. Tinitingnan ang galaw ng mga tao. Ang pwesto ng security. Ang liwanag ng kandila. Ang posisyon ng pari. Hindi niya hinuhusgahan. Hindi rin siya nagdadalawang isip. Parang checklist lang. Walang emosyon. Walang kulay. Parang siya'y instrumento lamang ng isang desisyong hindi na sa kanya. Alas 8:30. Dumating na si Padre Michael. May ngiti siya sa mga mata kahit hindi nakangiti ang bibig. Binati niya ang ilang nakaupo, inabot ang kamay ni Lola Flora at idinampi ito sa kanyang noo. Pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi, bulong niya. Si Carmen, mula sa Barcelona, ay nag-angat ng ulo at mumiti pabalik. Walang nakapansin kay Julian sa gilid. Parang wala siya roon. Pero siya'y naroon, nagmamasid, nagbibilang. 9:05. Umiihip ang hangin, pinapatay ang ilang kandila na kailangang sindihan muli. Sa sound system ng santuaryo, tumugtog ang mahinang instrumental ng Ave Maria. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa grotto. Si Padre Michael ay lumuhod, sinimulan ang rosaryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang mga boses ng mga tao ay sabay-sabay. Hindi perpekto, hindi sabay, pero tunay. Isang melodya ng pananampalatayang hindi kailangang maging eksakto para maging totoo.
Julian ay hindi sumabay. Hindi siya lumapit. Pero naglakad siya, paikot, papalapit, maingat. Ang kanyang sapatos ay walang tunog sa bato. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilihis. 9:23 minuto 1. Lumapit si Julian sa pinakalikod na hilera. Wala pa rin ang kanyang mga kamay sa bulsa. Ngunit ang kanyang coat ay maayos. Ang kutsilyo ay naroroon. 9:27 minuto 1. Lumuhod si Padre Michael. Isinara ang mata. Hawak ang rosaryo mula sa Jerusalem. Julian, nasa likod pa rin. Pero ngayon, may 15 metro na lang siya mula sa pari. Muli, may naramdaman si Antoine. Isang bagay. Hindi boses. Hindi tunog. Kundi pagbabago. Parang ang hangin ay nag-iba ng ritmo. Tumingin siya sa paligid. At doon niya nakita ang lalaki. Nakasuot ng itim. Wala sa lugar. Walang dasal. Wala sa galaw. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo. Walang nagsalita. Walang kumibo. Pero si Julian, ngumiti. Bahagya. Halos hindi mo mapansin. Tapos ay lumingon muli sa pari. 9:30 minuto 1. Simula ng ikatlong misteryo. Ang muling pagkabuhay. At habang sinasambit ni Padre Michael ang mga unang linya ng panalangin, si Julian ay naglakad. 3 hakbang. 5. 8. Tuloy ang dasal. Na ikaw ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang kanyang kanang kamay. Unti-unti nang papunta sa loob ng coat. 9:31 minuto 1. Tahimik ang gabi. Mapayapa. Ngunit hindi na buo ang katahimikan. May pumipintig sa ilalim ng sagradong espasyo. Isang pagyanig hindi ng lupa kundi ng pagkakataon. 9:32 minuto 1. Si Julian Moro ay opisyal nang pumasok sa santuaryo. At walang sinuman ang nakapansin. 9:45 minuto ng gabi. Ang groto ay tila isang altar ng liwanag sa gitna ng dilim. Libo-libong kandila ang kumikislap sa mga dingding ng bato, sumasalamin sa bawat patak ng tubig na tumutulo mula sa kisam. Sa gitna ng mga dasal, ang hangin ay mabigat ngunit payapa. Sa unang tingin, walang kakaiba. Wala. Ngunit sa ilalim ng bawat bulong ng rosaryo, may isang ritmo na nagbabago, unti-unti, halos hindi mo maramdaman. Si Padre Michael Durant ay nakaluhod, ang mga kamay nakatiklop, ang boses niya ay malambot ngunit buo. Na ikaw ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Sa likuran, si Julian Moro ay nakatayo, isang hakbang mula sa huling hilera ng mga upuan. Ang kanyang coat ay sarado, ngunit ang isang kamay ay nakalublob na sa loob. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang paligid ay unti-unting humihigpit, parang ang oras mismo ay humihinga. Tahimik. Mahina ang tunog ng mga rosaryo na nagkikiskisan sa pagitan ng mga daliri ng mga mananampalataya. Isang babae ang nagwika ng Amen. Isang lalaki sa kanan ang umubo. Maliit na mga tunog ordinaryo. At sa gitna ng mga yon, isang kilos. Maingat. Tiyak. Ang kamay ni Julian ay umangat mula sa bulsa. Bumungad ang hawak niyang kutsilyo. Matulis. Malamig. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, kumikintab ang talim na parang may sariling buhay. Hindi ito inihampas, dahan-dahan niya itong tinaas, para bang sinusukat ang pagitan ng kanyang hangarin at ng pari. Sa pangatlong hilera, si Marie Claire Dubos ay muling napatingin. Hindi siya sigurado kung bakit, pero may humila sa paningin niya pabalik sa lalaki sa likuran. Nang makita niya ang sandata, natuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit parang may pumigil sa kanyang boses. Sa tabi niya, si Antoine Mercier ay biglang tumayo. Pre, tawag niya, mahina ngunit buo. Hindi siya narinig ni Padre Michael, ngunit ang ibang mga mananampalataya ay nagsimulang tumingin sa paligid. May gumagalaw sa likod. Si Julian, sa bawat segundo, ay mas lumalapit. 1. 2. 3 hakbang. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata, doon nakasulat ang isang bagay na mas malalim kaysa galit. Parang pagod. Parang takot na matagal nang natulog at ngayoy nagising. 9:47 minuto 10 sekundo. Ang kamay ng pari ay tumaas para magbasbas.
Si Julian ay nasa 10 talampakan na lang ang layo. Tiningnan niya ang pari. Huminga ng malalim. At sa isang iglap tinaas niya ang braso. Ang mga kandila ay sumayaw sa hangin. Ang hangin ay tumigil. Ang lahat ay naganap sa pagitan ng dalawang tibok ng puso. Ang unang sigaw ay mula kay Carmen Rodriguez, ang babaeng taga-Barcelona. Diyos mo! Ang kanyang boses ay nag-echo sa bato, parang kampanang nagising mula sa bangungot. Ang ilan ay tumayo. May natumba. May nagtakip ng bibig. Ngunit si Julian ay hindi gumalaw. Ang kanyang braso, nakataas, handang tumusok, ay nanatiling nakapako sa hangin. Ang kanyang mga daliri ay nangingintab ang pawis sa kanyang balat. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay kumikintal, parang pilit niyang itinutulak ang sariling katawan na kumilos, pero walang sumusunod. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig pa rin ang mahinang tinig ni Padre Michael, at sa iyong pagkabuhay ay ipinamalas mo sa amin ang kaligtasan. Hindi niya alam. Hindi niya nakikita ang panganib. Ang ilan sa mga peregrino ay nagsisigaw. Ang iba'y natigilan, nakaluhod pa rin, hindi alam kung tatakbo o magdarasal. 7 segundo. Sa unang segundo, si Julian ay tila natamaan ng kuryente. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ang kanyang mukha ay napilipit sa sakit. Sa ikalawa, may mga nagtakbo palayo, pero wala pang lumalapit sa kanya. Sa ikatlo, tumingin siya sa itaas ng broto. Sa estatwa ng mahal na ina. Sa ikaapat, isang bagay ang kumislap. Isang liwanag. Maliit. Mahina. Parang hininga ng kandila na humampas sa hangin. Sa ikalima, ang mga saksi sa unahan ay napatingin din, ilan sa kanila ay tumigil sa paghinga. Ilan ay lumuhod. Sa ika-6, si Julian ay napasigaw. Isang malalim, gutural na sigaw, parang pinipigilan ng isang puwersang hindi makita. At sa ika-7, bumitaw siya. Ang kutsilyo ay nahulog sa sahig. Ang tunog nito ay matinis, malinaw, at tumagos sa bawat sulok ng broto. Tapos katahimikan. Ang mga kandila ay muling kumikislap. Ang hangin ay bumalik. Si Julian ay lumuhod. Hawak ang kanyang mukha. Umiiyak. Nanginginig. Nandun siya, paulit-ulit niyang sinasabi, ang kanyang boses ay punit, parang batang nawawala. Si Padre Michael, na ngayoy nakatingin na sa kanya, ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw pa rin, bumibigkas ng dasal na tila naipit sa pagitan ng takot at pananalig. Ang mga tao sa paligid ay nag-iyakan, nagsisigawan, nagsimula ang pagkalat ng takot. Si Antoine Mercier ay sumugod sa harapan, tinabig ang ilang upuan, dinampot ang kutsilyo, at itinapon ito palayo. Tumawag ng tulong, sigaw niya. Huwag niyo siyang lapitan. Ngunit wala ng laban. Wala ng galit. Si Julian ay bumagsak sa lupa, patagilid, parang naubusan ng lakas. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagitan ng luha at hikbi. Ang mga security personnel ay dumating ilang sandali pa, humihingal, nagmamadali. Ngunit ang eksena ay parang isang pintura, hindi gumagalaw, puro simbolo. Isang pari, nakatayo pa rin, hawak ang rosaryo, walang dalaw. Isang lalaki, nakaluhod, umiiyak, walang masabi. 300 tao, nakapalibot, hindi makapaniwala. At isang kutsilyong nakahandusay sa lupa, kumikislap pa rin sa liwanag ng kandila. Isa sa mga security guards ang lumapit kay Julian, hinawakan ang kanyang balikat. Monsieur, anong ginawa mo? Ngunit wala siyang sagot. Tumingin siya sa harap ng broto, sa estatwa ng mahal na ina. At sa sandaling iyon, isang ekspresyon ng purong takot at pagkamangha ang umakyat sa kanyang mukha. Hindi mo siya makikita, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi siya para sa'yo. Walang gustong gumalaw. Wala ring gustong magsalita. Sa labas, nagsimulang umambon. Maliit, malamig, banayad. Parang sinasaklaw ng kalikasan ang mga puso ng nakasaksi. At habang ang ulan ay dumarampi sa mga batong sahig ng broto, ang mga kandila ay patuloy na nasusunog, hindi pinapatay ng hangin, hindi nadadala ng takot. Isang babae ang nagdasal ng Ama namin, mahina, nanginginig. Sinundan siya ng iba. Hanggang sa ang buong broto ay muling napuno ng tinig, hindi ng takot, kundi ng pagtawag. Ang mga saksi ay hindi pa alam, pero sa gabing iyon, ang 7 segundo ay magiging pinakamahabang 7 segundo ng kanilang mga buhay, at sa pinakadulo ng eksenang iyon, habang lahat ay humihinga ng sabay,
Ang tunog ng isang patak ng tubig mula sa kisam ay muling bumagsak sa sahig. Tik! Ang tunog ng oras na bumalik. Ang grotto ay isinara. Barrier tape ang agad na inilagay sa mga gilid. 2 security personnel ang nakabantay sa magkabilang dulo. Mula sa tahimik na lugar ng panalangin, naging crime scene ang dambanang iyon. Wala nang pagdarasal, wala nang ilaw ng kandila sa harap. Lahat ng naroroon ay pinasok sa isang administrative building sa gilid ng santuaryo. Doon, magkakahiwalay silang inilagay sa mga silid, binigyan ng mainit na tubig, at hinayaang huminga. Sa loob ng unang 30 minuto pagkatapos ng insidente, wala pa ring nagsasalita. May mga umiiyak, may nakatingin lang sa sahig. Ang ilan ay parang nawalan ng boses. Unang lumapit ang isang investigator sa isang matandang Italyano na sketch artist, si Pietro Valenti. Nakita siyang kumukuha ng litrato sa sarili niyang isipan. Ano po ang nakita ninyo? Tanong ng investigador. Tahimik si Pietro. Tapos, dahan-dahang sumagot, may ilaw na hindi gawa ng kandila. Isang liwanag na babae ang hugis. Sigurado po ba kayo? Hindi ko yun naiisip lang. Nakita ko. Sa mismong oras na nakataas ang kutsilyo. Sa kabilang silid, si Carmen Rodriguez ay mahigpit na nakayakap sa kanyang rosaryo. Napatakbo siya palapit kay Padre Michael matapos bumagsak si Julian. Nakita ko siya, bulong ni Carmen, tumutulo ang luha. Tumingin siya sa akin. Hindi siya tao. Pero hindi rin siya multo. Ang investigador ay tumingin sa kanya, may halong pagdududa. Yung babae sa estatwa pero buhay. Liwanag siya. Pero may mata. May mukha. Sa isa pang silid, ang 28 anyos na si Antoine Mercier ay tinanong habang iniinom ang isang tasa ng kape. Antoine, nakita mo rin ba ang liwanag? Umiling siya. Wala akong nakita. Wala akong liwanag. Ang nakita ko lang yung lalaki, parang may invisible wall na humarang sa kanya. Hindi makagalaw. Tapos bumigay. Wala kang naramdaman? Meron pero hindi ko masabi kung totoo. Parang napuno yung hangin ng takot. Parang yung mismong hangin ay umayaw sa kanya. Sa silid na mas tahimik pa, si Aling Teresa at si Lola Flora ay magkasamang ini-interview. Lola, mahinang tanong ng investigador, ano po ang nakita nyo? Nakangiting sagot ng matanda, liwanag. At mainit. Hindi malamig. Napakailaw. Para akong binigyan ng lakas sa loob ng mga 7 segundo. Wala akong takot. Nasaan po ang liwanag? Itinuro niya ang direksyon ng estatwa ng mahal na ina. Doon. Hindi lahat ng kwento ay pareho. Hindi lahat ng saksi ay may parehong pananaw. Ang 3 estudyanteng Amerikano. Isa lang sa kanila ang nagsabi ng kakaiba. Ang isa walang nakita. Ang isa sumigaw. Ang isa, si Brooke, ay may ibang kwento. Parang may umihip na init sa batok ko. Hindi ko alam kung totoo. Pero nang tumingin ako sa rebulto, parang gumalaw ang mukha. Anong ibig mong sabihin? Wala akong makitang ilaw. Pero ramdam ko iyong presensya. Samantala, si Padre Michael Durant ay nakaupo sa isang sulok ng silid sa itaas. Walang investigador ang unang lumapit sa kanya. Tahimik siya. Nakatingin lang sa dingding. Hawak ang rosaryo. Hindi gumagalaw. Hindi umiyak. Hindi rin nagsasalita. Dumating ang isang kaibigang pari, si Father Lotz, at lumapit sa kanya. Michael, ligtas ka. Ligtas ka. Pero hindi siya tumingin. Hindi siya nagsalita. Nang tanungin siya kinagabihan, ang tanging sagot niya ay, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. Alam kong dapat akong patay. Pero buhay ako. At hindi ko alam kung bakit. Sa kabilang banda, si Julian Morrow ay nasa ilalim ng bantay sa isang espesyal na silid. Sa ilalim ng trauma at hysterical breakdown, kinailangang gamitan ng mild sedative. Pero kahit ganon, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paulit-ulit na mga bulong. Nandoon siya, nakita niya ako, hindi niya ako pinayagan, hindi niya ako pinayagan. Walang coherence. Wala ring galit. Para siyang batang nahuli sa gitna ng isang panaginip. Pumasok ang isang psychiatrist at tinanong siya ng tuwiran, sino ang nakita mo? Hindi ko alam di. Babae ba siya? Hindi lang babae. Hindi lang tao. May mata siya. Tiningnan niya ako.
At alam kong alam niyang anong balak ko. Pinigilan niya ako. Hindi ko makagalaw, hindi ako makahinga, parang ang buong katawan ko ay hindi akin. Sa gabi ring iyon, kinuhanan ng mga investigador ang surveillance footage mula sa 3 anggulo sa loob ng groto. 3 kamera, isa sa taas ng pasukan, isa sa gilid ng basilika, isa sa likod na bato. Muling pinanood ang footage. Pinag-aralan. Frame by frame. Nakita si Julian Moro. Papalapit. Nakataas ang braso. Kutsilyo sa kamay. Eksaktong 9:47 minuto 23 sekundo yan. Pagkatapos freeze. Ang kanyang braso tumigil sa hangin. Wala siyang ginawa. Hindi niya itinuloy. Makikita rin ang biglaang pagkilos ng mga tao. Ang gulo. Ang takot. Ang sigawan. Pero sa footage, walang ilaw. Walang figura. Walang kakaibang presensya. Walang liwanag mula sa estatwa. Walang pagbabagong nahuli ng kamera. Ilang eksperto sa forensics ang nagsuri ng footage. Walang anomaly. Walang glitch. Ngunit malinaw ang isang bagay, ang paghinto ng kanyang braso ay totoo. Nandoon sa video. Pero ang dahilan? Wala. Ilang oras pa ang lumipas. Isa-isang pinagsama-sama ang mga testimonya. 11 ang nagpatotoo na may nakita o naramdaman. 21 ang walang nakita. Ngunit lahat ay nagkakaisa sa isang bagay. Hindi ito normal. Hindi lang ito isang pagkabigo ng atake. Hindi lang ito isang lalaki na nagbago ng isip. Mayroong nangyari. Ngunit hindi sila magkasundo kung ano. Ang media ay hindi pa pinapasok. Ngunit ang bulong-bulungan ay nagsimula na. Isang saksi mula sa Poland ang nagsabing, huwag ninyong ibalita ito kung hindi ninyo maririnig ang lahat. Dahil kapag inulit nyo lang ang nakita ng kamera, hindi nyo maiintindihan ang kwento. Ang investigator na siyang pinakapinagkakatiwalaan ng lokal na otoridad ay tinapik ang mesa sa harap niya. Tiningnan niya ang ulat. Tiningnan ang oras. Tapos ay muling pinanood ang sandali, 9:47 minuto 23 sekundo. Ang kamay ni Julian nakataas. Tapos biglang wala. Tumigil ang mundo. Sa report niya, isinulat niya ang simpleng linya. Ang ebidensya ay malinaw. Pero ang dahilan wala. Ang silid ay malamig. Hindi malamig dahil sa aircon, walang ganon doon. Lamig itong dumidikit sa balat, sa buto, sa isipan. Puti ang mga pader, walang dekorasyon. Isang mesa. 2 silya. At sa gitna ng lahat, si Julian Moro. Nakaputing hospital gown na siya. Wala na ang coat. Wala na rin ang kutsilyo. Ang kanyang buhok ay magulo, parang hindi pa nasusuklay mula noong gabi ng insidente. Nakayuko siya. Tahimik. Para siyang nilalang na tinanggalan ng laman loob, nakaupo pero walang laman ang loob. Dumating ang unang investigador. Isang babae, mga edad 40. Si Inspektora Camille Duvet. Tahimik siyang naupo. Ilang minuto rin silang walang imik. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Julian, alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Tumingala siya, mabagal. Kumurap ng ilang beses. Hindi ako sigurado. Pero hindi ito impyerno. Dahil naririnig ko pa ang sarili ko. Alam mo ba kung bakit ka narito? Sandaling katahimikan. Sabihin mo. Dahil sa... Hindi ko natuloy. Pero gusto kong matapos. Tumitig siya sa kanyang mga palad. Pero hindi ako pinayagan. Sinong hindi ka pinayagan? Tumingin siya sa dingding. Hindi sa kanya. Siya. Ang babae sa groto. Hindi siya estatwa. Hindi siya panaginip. Hindi ko siya inimbento. Julian, malumanay ang tinig ni Camille, gusto ka naming tulungan. Pero kailangan naming maintindihan. Bakit mo planong saktan ng pari? Wala siyang sagot sa loob ng halos 1 minuto. Hindi ko siya kilala. Wala akong personal na galit. Pero kailangan kong gawin. Parang iniutos sa akin. Iniutos? Kanino? Walang nagsalita. Pero matagal ko na siyang kasama. Ang mga mata ni Camille ay bahagyang lumabo sa duda, ngunit hindi siya nagpahalat. Julian, ilang linggo mo itong pinaplano? 3.
Hindi ko alam bakit ganun katagal. Pero tuwing gabi parang may bumubulong. Hindi literal. Parang pressure. Alam mong dapat mong gawin kahit hindi mo alam kung bakit. Ang tinig niya ay hindi galit. Wala ring lungkot. Parang naririnig lang niya ang sarili niyang nagsasalita, gaya ng isang tao sa panaginip. Pagkatapos ng unang interogasyon, ipinatawag ang isang psychiatrist. Si Ir Benot Lavain, kilalang espesyalista sa trauma at delusional behavior sa rehiyon. Pumasok siya sa parehong silid, ngunit bago pa magsimula, binigyan niya muna si Julian ng isang basong tubig. Hindi ito ininom. Julian, sabay upo ng doktor, gusto ko lang tayong mag-usap. Hindi ito investigasyon. Gusto ko lang maintindihan ka. Pwede ba? Tumango si Julian. May kasaysayan ka ba ng mental health treatment? Meron. Noon. Kailan? 2 taon na ang nakalipas. Pero hindi ko na itinuloy. Hindi ko na kailangan. Akala ko. Anong diagnosis mo noon? Schizoaffective disorder. Pero mild lang daw. Sabi nila hindi ako delusional. Nakakausap ako. Nagtatrabaho ako noon. Pero laging may boses. Hindi boses na parang usapan. Parang ideya. Laging may gusto. Pumapatay ka ba ng hayop? Tao. Hindi. Kahit lamok, iniiwasan ko. Pero may impulse. Hindi dahil gusto kong manakit. Kundi gusto kong itigil ang ingay sa loob. Si Ir Lavain ay tahimik habang nagsusulat. Tapos ay tinanong, anong naramdaman mo noong gabi ng insidente, bago mo itaas ang kutsilyo? Parang huling hakbang. Tapos matatahimik na ang lahat. Tapos wala nang tanong. Lahat ay lilinaw. At nang pigilan ka niya, parang may biglang humawak sa akin. Pero hindi ko siya nakita agad. Tapos nang tumingin ako nandoon siya. Nakatingin siya sa akin. Sabihin mo ang nakita mo. Liwanag. Hindi nakakasilaw. Pero parang may laman. May mata. Babae. Hindi babae. Hindi ko alam. Tumigil siya. Tumitig sa kanyang mga daliri. Kinuyom ang kamao. Naluha. Hindi niya ako sinaktan. Hindi siya nagalit. Pero alam kong alam niya. Alam niyang hindi ako masamang tao. Pero mali ako. At hindi niya ako pinayagan. Sa labas ng silid, nanonood si Camille kasama ang isang opisyal ng korte. Anong tingin mo? Tanong ng opisyal. Delusional. Pero coherent. Hindi siya baliw. Paparusahan natin siya o ilalagay sa institusyon. Camille ay tumitig sa salamin. Paano kung totoo ang sinabi niya? Na may aparisyon. Hindi tayo simbahan. Hindi yun ang punto. Ang punto, wala siyang history ng violent behavior. Wala siyang motibo. Walang koneksyon sa pari. Pero planado niya ang pag-atake. Ang tanong, may kusa ba siya? O may sakit siya? Ang usapan sa lokal na otoridad ay nagiging mainit. May mga pabor sa psychiatric evaluation. May mga gusto ng criminal charge. May mga gusto ng public silence. Sa isang panig ang simbahan. Tahimik. Hindi pa nagbibigay ng pahayag. Sa kabilang panig ang media. Nag-aabang. At unti-unti nang nakakarating ang balita sa labas ng Lurard. Sa loob ng hospital cell, muling dinalaw si Julian ni Ir Lavain. Julian, tanong niya sa huli, kung sakali lang kung makikita mo siya muli, ano ang gagawin mo? Tahimik si Julian. Hindi agad sumagot. Hanggang sa bumulong siya, mahina, halos parang panalangin. Hindi niya ako iniwan at nakita ko siya totoo siya. Isinulat ni Ir Lavain sa kanyang journal. Hindi ako sigurado kung alin ang mas delikado, ang isang taong naniniwala sa wala o ang isang taong nakakita ng hindi natin maipaliwanag. Ilang araw na ang lumipas mula sa insidente sa groto ng Lurard, ngunit ang mga alon ng pangyayari ay patuloy pa ring humahampas sa mga pampang ng simbahan, agham, at lipunan. Isang pangyayaring tumigil ang oras sa loob ng 7 segundo ay hindi basta-basta lumilipas sa katahimikan. Sa halip, naging pugad ito ng pagdududa, pananampalataya, at mas marami pang tanong kaysa sagot. Ang unang hati ay nagsimula sa mismong mga peregrino. Sa labas ng isang maliit na chapel sa gilid ng sanctuary,
isang grupo ng mga nagsipagmasid ay nagtipon. May hawak silang rosaryo, ilang may mga kandilang sindi, habang ang iba naman ay may dalang panulat at mga polyeto. Hindi ito basta kababalaghan, mariing wika ni Carmen Rodriguez. Hindi tayo sabay-sabay maliligaw ng isip. Pero paano mo maipapaliwanag ang kawalan ng ebidensya sa video? Tanong ng isang binatang Pranses na nakasaksi rin ng pangyayari. Walang ilaw. Walang figura. Walang kahit ano. Isang lalaki lang na natigilan sa gitna ng aksyon. Eksaktong yun nga ang himala, sagot ni Antoine Mercier. Hindi siya kailangang makita ng kamera para maging totoo. Hindi lahat ng mahalaga ay nakikita ng lente. Ilang metro mula roon, sa isang lecture hall na pansamantalang ginawang Center for Scientific Discussion, nagpupulong ang ilang eksperto mula sa Paris Institute of Psychology, kasama ang ilang neurologists at behaviorists. Ang kaso ng Lurard ay maaaring iugnay sa tinatawag na shared psychotic experience, paliwanag ni A. Anok Giraud, isang clinical psychologist. Sa ilalim ng matinding emosyonal na stress, at lalo na sa kapaligiran ng mataas na relihiyosong enerhiya, posible ang collective delusion. Pero, sagot ng neurologist na si Ear Jules Bignot, ang katawang pisikal ni Julian Moro ay hindi nagsinungaling. Mayroong contraction sa kanyang mga kalamnan na hindi maipaliwanag. Parang may biglaang electrochemical interruption sa pagitan ng kanyang utak at mga nerve endings. Walang history ng epilepsy. Walang neurological disorder. Wala rin siyang kinuhang droga. Baka autosuggestion, suhestyon ng isa pa. Baka sa takot niya, unconsciously, pinigilan niya ang sarili. Kaya nag-collapse. Pero ang tanong, bulong ni Air Jules, paano niya alam na may pipigil? Habang patuloy ang mga diskusyon sa labas, si Julian Moro ay nananatili sa pangangalaga ng ospital. Nakaobserba siya sa ilalim ng psychiatric supervision. Hindi na siya hysterical. Hindi na rin siya umiiyak. Tahimik na lang. Ngunit sa kanyang silid, sa bawat umaga, may ginagawa siyang hindi inaasahan ng mga doktor. Nagdo-drawing. Unang araw, isa lang. Isang simpleng silweta ng isang babaeng figura. Walang mukha. May liwanag sa ulo. Ikalawang araw, dinagdagan ang detalye. Ang baling ng katawan. Ang anyo ng mukha. Ang liwanag sa palad. Sa ikatlong araw, malinaw na ang figura, isang babae, nakasuot ng puting balabal, may bughaw na sash, may mga bituin sa ulunan. At ang tingin diretsyo, maamo, malalim. Isa sa mga nurses na pumasok upang magbigay ng pagkain ay natigilan. Tinawag ang psychiatrist. Pumasok si E.L. Lavin, tiningnan ang papel, tumango. Alam mo ba kung sino ang iginuhit mo? Tanong niya kay Julian. Hindi ko alam ang pangalan niya, mahinang sagot ni Julian, pero siya ang nakita ko. Siya ang humawak sa akin. Hindi ako makagalaw dahil nandun siya. Alam mo bang ganyan ang karaniwang representasyon ng Birheng Maria sa mga aparisyon? Tahimik si Julian. Tapos ay ngumiti, pero hindi mapanatag ang ngiti. Parang mas nalilito pa. Hindi ko siya pinili. Siya ang pumili sa akin. At hindi ko alam kung bakit. Sa simbahan naman, sa kabila ng gulo sa labas, si Padre Michael Durant ay unti-unting bumabalik sa kanyang routine. Bagamat pinayuhan siyang magpahinga, hindi niya kayang mapalayo sa santuaryo. Sa araw, tahimik siyang nagsisimba sa isang sulok. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Ngunit sa kanyang journal, nagsusulat siya gabi-gabi. May mga sandaling ang pananampalataya ay sinusubok hindi sa pamamagitan ng tanong, kundi ng katahimikan. Sa gabi ng ika-6 na araw matapos ang insidente, habang ang buong santuaryo ay sarado na, si Michael ay bumangon mula sa kanyang kama. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Walang sinabihan. Bitbit niya ang kanyang lumang rosaryo, may punit na papel na may panalangin. Lumakad siya sa dilim mula sa rectory patungong groto. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang paglangit-ngit ng mga tuyong dahon. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi malupit. Walang ibang tunog kundi ang kanyang hininga. Pagdating niya sa harap ng groto, wala ng kandila. Walang mga tao. Isinara ang buong lugar bilang parte ng investigasyon. Ngunit wala naman nagbabantay. Parang ang buong santuaryo ay tinanggap ang kanyang presensya. Lumuhod siya sa eksaktong lugar kung saan siya nakaluhod noong gabi ng insidente. Isinara ang kanyang mga mata. Diyos ko, mahinang wika niya, kung ito'y mula sa iyo, bigyan mo ako ng tapang.
At kung hindi hayaan mong ako'y maging tahimik sa pagdududa. Niyakap niya ang kanyang rosaryo. Ilang segundo lang, ilang sandali sa katahimikan ng gabi. Hanggang sa isang tunog. Mick. Tumingin siya sa likod. Wala. Muling pumikit. At mula sa sulok ng groto, sa pinakadulo, kung saan may maliit na altar ng kandila na iniiwan ng mga peregrino, isang liwanag ang bahagyang kumislot. Isang kandila. Isa lang. Hindi ito nakasindi kanina. Wala namang tao. Walang bintana. Walang hangin. Ngunit nagniningning ito ngayon, mahina, tahimik, parang isang sagot na hindi binibigkas. Hindi siya tumayo. Hindi rin siya sumigaw. Ngunit sa kanyang dibdib may gumaan. May pumawi. At sa kanyang journal kinabukasan, isinulat niya lang ang isang linya. Sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay hindi laging kailangang sumigaw. 6 na buwan. Sa loob ng panahong iyon, tila muling bumalik sa normal ang Lurard. Ang mga panaderya ay muling nagbukas sa alas 7 ng umaga. Ang mga kampana ay tumutugtog tuwing alas 12. At ang groto, matapos ang ilang linggo ng investigasyon at pansamantalang pagsasara, ay muling pinayagang buksan para sa mga peregrino. Ngunit sa ilalim ng balat ng araw-araw, may bakas ng isang gabi na hindi matanggal. Para sa mga lokal, ito'y kwento lang na dapat iwasan. Para sa mga pari, ito'y paalala na ang pananampalataya ay hindi laging tahimik. Para sa ilang nakasaksi, ito'y sugat na hindi duguan, ngunit mahirap hilumin. Sa Leon, si Carmen Rodriguez ay muling nagtuturo ng literatura sa mga estudyanteng hindi kailanman makararanas ng nakita niya. Sa bawat klaseng binubuksan niya, may pahiwatig ng kabigatan, bagaman hindi niya binabanggit ng direkta. Sa kanyang drawer, may maliit na larawan ng groto, hindi upang sambahin, kundi upang hindi niya makalimutan na may mga bagay na hindi kailanman maisasalin sa salita. Si Antoine Mercier ay bumalik sa trabaho bilang civil engineer. Ngunit sa kanyang apartment sa Paris, isang dingding ang puno ng mga papel, koneksyon, sketches, at tanong. Hindi siya relihiyoso noon. Ngayon, hindi rin. Ngunit ang kanyang mga mata, hindi na mga matang pang-inhinyero. Nagbago ang paraan ng kanyang pagtingin sa estruktura. Hindi lang mga gusali ang may puwang na hindi mo kayang ipaliwanag. Si Lola Flora ay pumanaw 3 buwan matapos ang insidente. Tahimik. Sa kanyang kama. Sa kanyang huling gabi, narinig ng kanyang anak na bumubulong siya, "Nandyan ka na naman," nakangiti siya ng pumikit. Si Brooke, isa sa mga estudyante mula sa Amerika, ay hindi na bumalik sa universidad. Siya ngayon ay volunteer sa isang youth center sa Guatemala. Sinabi niyang, "Gusto kong mapalapit sa mga taong hindi naghahanap ng sagot kundi nagtatanong ng mas magagandang tanong." At si Padre Michael Durant. Muling itinalaga sa Lurard. Hindi dahil walang ibang pari. Kundi dahil hindi siya makalayo. Hindi dahil kailangan siya ng simbahan, kundi dahil kailangan niyang manatili. Madalas siyang makikitang naglalakad mag-isa sa gabi, hawak ang rosaryo. Hindi na siya parehas. Hindi rin niya inaangking naiintindihan ang lahat. Minsan, tinanong siya ng isang batang madre, "Ano po ba talaga ang nangyari noong gabing yon, Padre?" Ngumiti si Michael, malumanay, at sinabing, "May mga tanong na hindi natin kailangang sagutin para maniwala. At may pananampalatayang hindi kailangang ipaglaban dahil buo na siya sa katahimikan." Sa kabilang banda ng mundo, sa isang private facility malapit sa Ginebra, si Julian Morrow ay tahimik na pasyente. Wala nang hysterics. Wala na ring pagsusugal ng katinuan. Nakaupo siya sa hardin ng klinika tuwing hapon, nagdodrawing ng mga imahe ng liwanag, ulap at mga mata. Minsan, isang therapist ang lumapit sa kanya at tinanong, "Julian, anong nararamdaman mo tuwing inaalala mo ang gabi na yon?" Saglit siyang tumigil, tapos mahinang bumulong, "Wala nang takot. Dahil naroon siya. At hindi niya ako iniwan." Hindi na siya tinatanong kung sino siya. Hindi rin siya binibigyan ng gamot para mawala ang kanyang paniniwala. Ang layunin na yon ay hindi kalimutan kundi yakapin ang hindi malinaw. Samantala, sa internet, isang grupo ang nabuo, Testigos de Lurard. 11 miyembro. Lahat sila ay nagsabing nakakita ng liwanag. Lahat sila ay hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng siyensya. Hindi nila gustong gumawa ng kulto. Hindi sila naghahanap ng media coverage. Ang gusto lang nila magkita, mag-usap at marinig ang bawat isa.
At ngayong linggo, sa isang maliit na retreat house sa Switzerland, gaganapin ang unang pagtitipon. Walang kamera. Walang broadcast. Isang mesa. Ilang tasa ng tsaa. At isang silid na puno ng mga taong minsang tumigil ang mundo sa loob ng 7 segundo. Ang kwento ng Lurard ay hindi isinara. Hindi pinutol. Dahil walang saradong pinto sa mga kwentong hindi kailanman naintindihan. At kung isa lang ang natutunan ng mga saksi, ng simbahan, ng siyensya, at ng mundo ito marahil ay ito. Maaaring hindi kailanman masagot ang hindi maipaliwanag, hindi dahil imposible itong maintindihan, kundi dahil baka hindi ito nandito para masolusyonan. Baka narito lang ito upang paalalahanan tayo na may mas malaki sa sukat ng ating pangunawa. Ngunit, kung may ganitong pangyayari sa Lurard, ilan pa kaya ang hindi natin narinig? Isang ulat mula sa Pilipinas ang dumarating sa ating mesa. Isang maliit na barangay. Isang babae. At isang kwento, pinigilan niya ang isang bala. Hindi gamit ang kamay. Hindi gamit ang dasal. Kundi sa isang simpleng tingin. Susunod na episode. Mas malapit na ito kaysa sa iyong inaakala. Aktibahin ang notifikasyon. Ang susunod na kwento ay hindi katang-isip. At baka ikaw na ang susunod na saksi. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.